Kamusta po muli mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po dito po sa Tambayan mga kababayan. Nagbabalik po para po magkomento po sa inyo, samahan nyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, ay naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Umpisa na po natin, komentuhan po natin itong dalawang institusyon pong ito. Ito pong Kamara at Senado. Sa kabila ng ang Kongreso ay busy-busy po sa kanilang sinasabing kapangyarihan na manatili sila sa power. Samantalang itong kabila ay binabatikos naman po ng Senado ang Kongreso. Nasaan na yung sinasabi na dagdag sweldo na 200 piso para sa ating mga mahihirap, manggagawa. Hanggang ngayon ay hindi pa raw po isinusumite sa kanila sa Senado. Busy-busy po kasi ang mga congressman, lalong-lalo po at tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Umpisahan po natin, pakinggan ang balita dito po sa Kongreso at sundan po natin sa Senado. Ito pong isang senador na binabakbakan po sila, mga kababayan. Hindi mahalaga sino ang pumirma sa Manifesto of Support para sa pagpapatuloy ng liderato ni House Speaker Martin Romualdez sa 20th Congress. Ito ang iginiit ng tagapagsalita ng Kamara na si Attorney Princess Abante. Anya sa Kamara, hindi sapilitan ang pagsuporta at kusang loob na desisyon ng bawat kinatawan. Ito rin ay iginagalang ng liderato ng House of Representatives na si Speaker Romualdez. Ginawa nito ang pahayag matapos na aminin ni House Deputy Speaker Cebu 5th District Representative Duke Frasco na hindi ito pumirma sa Manifesto of Support para kay Speaker Romualdez. Dagdag pa ni Attorney Abante, 285 ng mga kongresista ang nagpahayag ng kanilang suporta sa pagpapatuloy ng liderato ni Speaker Romualdez para sa 20th Congress. At kabilang anya sa may matibay na suporta ang mga kinatawan ng distrito sa rehiyon ng Central Visayas. Samantala, inihayag naman ni National Unity Party o NUP President at Camarines Sur 2nd District Representative El Rey Villaferte na itinitiwalag si Congressman. Yan mga tambay, busy-busy po sila sa kapangyarihan mga tambay. Yung isinusuka na ng majority ng mga Pilipino, bagsak na bagsak ang survey nito. Mga kababayan sa mga Pilipino, pero ang mga kapwa nila, mga kapwa yata nila, buhaya di umano, ay gustong-gusto po itong isinusuka na halos di umano ng mga Pilipino. Bagsak na bagsak po ang kanyang approval at trust rating sa majority ng mga Pilipino. Pero sa mga kapwa niya mambabatas, ay gustong-gusto po ang tinatawag na tambaluslos ng Vice President. At pakinggan naman po natin ang Senado mga tambay, kung ano naman po ang banat ng isang senador na si Villanueva, si Senator Villanueva, dito po sa Kongreso, mga kababayan, sa pangunguna po ng tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Pakinggan po natin. Yung bill na pinasa on third reading hanggang ngayon wala. Paano kaming tatawag ng BICAM? Nanawagan si Senator Joel Villanueva sa kanilang mga counterparts sa House of Representatives na magsumite ng kanilang bersyon ng panukalang 200 pesos wage hike. Ayon kay Senator Villanueva, tanging mga pangalan lamang ng mga conferee mula sa mababang kapulungan na dadalo sa Bicameral Conference Committee ang natanggap nila. Dagdag pa ng mambabatas, hindi posibleng maisama sa agenda ng BICAM ang nasabing panukala kung wala silang makikitang bersyon nito mula sa Kamara. Kung talagang seryoso sila dun sa ipinasa na 200 wage increase, padala naman po nila dito kung gusto nila na ma-BICAM namin. Kaninang umaga nag-rally sa harapan ng Senado ang ilang grupo ng mga manggagawa na nananawagang ipasa ang nasabing panukalang batas. Binatikos naman ni Senate President Francis Escudero ang tila nakaugalian na ng mga mambabatas na magpasa ng bill kung kailan malapit nang magsara ang sesyon. Nakatakda ang sine die adjournment ng Kongreso sa Miyerkules, June 11. Hindi anya tiyak kung matatalakay pa ang nasabing issue dahil hindi rin anya ito na isama sa pinakahuling Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting. Na hindi ko alam dahil hindi pa namin natatanggap yan. Ang napinasa namin sa Senado last year, if I'm not mistaken, ay 100 pesos across the board. Ang pinasa ng Kamara ay 200, ayan na naman sila 200 pesos across the board huling linggo
ng aming sesyon na hindi kasama at binanggit na naman sa LEDA. Ba't ba ang hilig-hilig nila sa mga ganyan? Kamakailan pumasa sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang 200 peso daily wage increase para sa minimum wage workers sa pribadong sektor. Nasa 172 na mga kongresista ang bumoto na pabor sa House Bill number 11376 o ang panukalang Wage Hike for Minimum Wage Workers Act. JP Nunez, UNTV. Mga katambay, yan po. Nakita nyo po ang magagaling na mambabatas. Mga kababayan, yung kakarampot na pagtaas ng sweldo, pinagtatagal pa mga katambay. Dahil may pinoprotektahan po yata. Hindi po ba? Dahil karamihan po dyan na mga mambabatas ay mga bilyonaryo. At iyan po ay mga kagrupo rin po yata na mga oligarko. Gugustuhin po ba nilang madaliin yan? Yung increase? Hindi po ba? Malaking kabawasan po yan sa kanilang kayamanan. Hindi po ba? Kung talagang itong mga tao na ito ay makabayan, may pagmamahal sa mahirap, sa masang Pilipino, sa naghihirap at naghihikahos, sa kakarampot na sweldo natin, hirap na hirap tayong pagkasyahin dahil sa ubod ng mahal ng bilihin at bayarin natin. Nagtataasan pa ang lintik na Meralco, kuryente, tubig. Di po ba? Ano po ang ginagawa ng gobyerno? Isang tabi muna yan. Kailangan muna natin tutukan ng politika. Saka yung kapangyarihan, napaka-importante ng kapangyarihan na hindi mawala ang pagiging speaker. Mas importante yan kaysa sa mga mahihirap na katulad natin na hirap sa buhay. Wala silang pakialam dyan. Kung tayo'y magkaubos at magkamatay, di po ba? Basta sila ay nasa kapangyarihan, power. Hindi po ba? Nakakalungkot lang po, mga kabayan. Yung 100 piso nga, last year pa. Hirap na hirap. Ngayon, may version pang 200 piso, mga kababayan. Di po ba? Pag-aaralan pa nila yan. Dahil, siyempre, may protection dyan. Kailangan din po yata nilang proteksyonan ng mga oligarko riyan. Kung ano ang pananaw ng mga bilyonaryong makapitalista sa ating bansa. Lalong-lalo sa pagtaas ng sweldo sa mga pribado. Hindi po ba? Ganyan po sila magpatakbo sa ating bansa. Hindi po ba? Solusyon sa kahirapan. Hirap na hirap. Lalong-lalo sa mga pinangako na mabuting buhay. Di po ba? At napakaraming better more daw po ang dadanasin natin sa kanila. Better more. Build, better more pa sila. Mga kababayan. Dahil na tinutukan lang po nila talaga yung pamumulitik eh. Tingnan nyo po sa Kongreso, ipinagmamalaki po ron na mga talagang nakasuporta na raw po ang mga kapwa nila. Kapwa nila di umano mga buhaya. Ano po sinasabi? 200 plus na raw po. 280 plus na raw po ang sumusuporta sa tinatawag na tambaluslos. Nakita nyo po ang ginawang trabaho sa atin? Nakatutok sila sa mga personal nilang mga interes. Hindi sa personal o interes ng taong bayan na nagpapalamon dahil pasweldohin po natin sila. Pinalalamon po natin sila ng ating dugot pawis sa ating buwis. Samantalang sila naka-air condition, kompleto, sa bodyguard. Di po ba? Kapangyarihan at sobra-sobra pong mga extraordinary. Palamunin po natin ito mga ito eh. Yun po ang tamang termino dyan. Silang lahat ay mga palamunin po ng taong bayan. Paswelduhin ng taong bayan. Sa atin nanggagaling ang kanilang mga presyo, pati ang kanilang biyahe, bakasyon, bonuses, sweldo, at mga napakasasarap na pagkain, lalo pag dumarating ang SONA. Hindi po ba? Pero itong kakarampot, ilang taon na, magmula nang sila'y umupo, 3 taon na, yung increase na sinasabi ay puro po pangako. Hindi po ba?
Babanggitin na naman yan. Darating na naman ang SONA. Mangangako na naman yan, mga kababayan. Unbelievable. At napakarami pong achievement ang babanggitin kaya sa SONA. Malapit na naman po ang SONA ng Pangulo. Di po ba? Grabe, no? Ganito po ang nangyayari sa ating bansa. Ganyan po sila tumugon sa ating mahihirap. Di po ba? Kontrolado po nila lahat ang sitwasyon. Ito ba sasabihin mo na makatao? Ito po ba ang trabaho? Ito po ba inaasahan natin na trabaho na ibibigay sa atin itong mga mambabatas na ito? Sige nga. Sa kabila na sila nagpapasasa, di po ba? Sa ating buwis, di umano? Di po ba? Tapos tayo, yung kakarampot, ni hindi mo na nga matugunan ang problema ng bansa, lalong-lalo sa kahirapan at nagmamahalang bilihin at kakulangan sa trabaho ng mga Pilipino. Hindi mo na nga matugunan, pati ba itong kakarampot na pagtaas ng sweldo? Pautay-utay? Napakabagal? Hindi matugunan? Mga busy? Lumipas ang 3 taon, puro busy? Ano? Puro pangako na lang ang ginagawa sa atin? Ganon? Bakit hirap? Bakit kaya hirap? Bakit kaya hindi maging urgent itong panukalang batas na ito na makakatulong sa napakaraming mahihirap na katulad nating mga Pilipino na hikahos, na hirap sa buhay pagkasyahin ang ating budget, ang ating kakarampot na kita. Samantalang sila'y sagana sa lahat. Mga walang pakialam. Hindi po ba? Grabe, no? Ibang maglingkod. Ibang magmahal sa Pilipino itong mga tao na ito. Iba. The best. The best na mga politiko. Makabayan. Di po ba? Makatao. At talagang tumutugon sa problema ng kapwa niya Pilipino. Wala eh. Matindi. Dinala tayo sa mga pangako. Napakaraming salita, mga kababayan. Napakagaling magsasalita. Pero sa gawa, mga kababayan, dadaling ka lang, sasabihin sa'yo fake news. Fake news pagka sila'y pinulaan mo. Pero wala naman maipagmalaki. Wala naman maipakita. Maliban sa sasabihin na ikaw ay nagpapakalat ng fake news. Pagka sila'y pinulaan mo. Hindi po ba? Nakakalungkot lang po, mga kababayan. Isang damukal po ang ating binabudget. Sagana sila. Samantalang tayong mga trabahante, mga trabahador, na hirap, dugot pawis, kakaltasan ka pa ng isang damukal na buwis para dito sa kanila na sinasabing sila'y maglilingkod sa gobyerno gamit ang ating buwis. Solusyon? Bakit? Ubos na ba? Wala na ba? Said na ba ang ating ipopondo? O kontrolado tayo ng mga oligarko kaya? Kaya hindi po natin ito maging urgent kasi kailangan pa ng basbas ng mga oligarko. Hindi kaya? Para ito'y maipasa. Kailangan na approval ng mga bilyonaryo, mga oligarko sa ating bansa. Itong pag-increase ng sweldo, nakakarampot. Kakarampot. Pero ang pagtaas ng bilihin sa ating bansa, mas higit pa sa 200 piso ang itinataas ng gastusin at bilihin natin sa ating bansa. Di po ba? Napakarami ang pagtaas kaysa sa pagtaas ng sweldo. Yung pagtaas ng ating bayarin, sobra-sobra. Napakadalas. Pagtaas ng bilihin, napakadalas. Pero itong pagtaas ng kakarampot na sweldo natin ay magdadaan pa sa butas ng karayom, mga kababayan. Napakahirap. Talagang hihingi ka ng awa pa at maglulumuhod ka pa sa kanila para ikaw ay kaawaan nitong mga politiko na ito na sagana sa pakinabang di umano. Nakakalungkot lang po, mga kababayan. Yung pagtugon sa problema ng bansa, hindi na matugunan, hindi maibigay sa atin. Yung kakarampot na sweldo o dagdag sweldo o dagdag kita na 200 piso, hirap na hirap pa rin sila.
pagtatalunan pa, pag-uusapan pa. Hindi po ba? Nakakalungkot lang po kasi. Kasi ang mga politiko po sa atin, sa totoo lang, hindi naman po yan nananalo sa binoto eh. Sa nakita po natin ngayon, nananalo po sila saan po? Saan? Sa ayuda. Meron po aligasyon. Nananalo ang karamihang politiko dyan dahil hindi po sila gusto ng taong bayan. Ang nagpapanalo po yata sa kanila ay pera ng taong bayan. Dahil ginamitan po ng isang damokal na ayuda itong nakaraang halalan. At ang karamihan pa dyan, nananalo dahil gamit yata ang COMELEC. Di po ba? Sa mga distrito na ipapanalo ng COMELEC, yan po ang umuugong. Lalong-lalo po pagka nagsalita riyan at nagpatotoo ay si Atty. Respicio at si Atty. Glenn Chong. Napakaraming anomalya na ipinanalo itong mga mambabatas na ito. Kaya po ang ating bansa ay hindi aasenso. Dahil karamihang nagiging politiko sa ating bansa ay may mga sariling interes lamang, negosyo. Di po ba? Dahil karamihan ng mga mambabatas natin ay mga bilyonaryo. Hindi naman para maglingkod, kung hindi magpayaman yata at protektahan ang kanilang kayamanan at madagdagan pa ito. Di po ba? Lalong-lalo yung sinabi ni Atty. Guanzon. Ano sabi ni Atty. Guanzon? Ni Rowena Guanzon. Ano sabi niya? Ang mga mambabatas, lalo mga congressman, mga kababayan, ay kontrolado ang negosyo, pati ang mining, pati ang Maharlika Investment Fund daw po, ay ininvest pa sa mga negosyo ng mga politiko. Totoo kaya itong sinasabi ni Atty. Guanzon? Ganon po katindi. Mga politiko, yung mga negosyante, nagpapasasa sa yaman ng bansa. Di po ba? Sila-sila. Pero ang taong bayan, namamalimos, pulubi, kung ituring ng mga ito. Hindi kaya. Dadaanin ka lang sa kakarampot na ayuda para kang pulubi. Hampas lupa nga ang sinasabi niya ng isang congressman. Ang tingin sa atin mga hampas lupa pa. Di po ba? May isang congressman nagsabi niyan. Grabe ang tingin sa atin samantalang tayo nagpapasweldo sa kanila. Di po ba? Nakakalungkot lang na malaman mo sa mga ganitong pagkakataon. Ilang taon na tayo, hirap na hirap sa kalagayan natin sa buhay. Hindi nila matugunan, lalong-lalo pagbaba ng bilihin. Di po ba? At ang ating mga binabayaran, mga negosyo ng mga oligarko, ubod ng mamahal. Nakakalungkot lang po mga tambay. Nagkaroon po tayo ng ganitong klaseng paglilingkod na hindi po makatao at hindi yata makamahirap. Makamayaman at makaoligarko yata at makakaliwang grupo pa yata itong naglilingkod sa atin. Di po ba? Nagtatanong lang si Kamanong. Kaya po ngayon, yan, sila-sila po ngayon, nagkakagatan. Nagkakagatan po sila ngayon mga kababayan. Nagsusuwagan, nag-aampasan ng buntot mga kababayan. At nagbabatuhan ng putik ngayon. Itong mga mambabatas na ito. Nagpapasiklaban ngayon. Kunwari ay talagang concern sa ating mga mahirap. Pero sa kabila nun, meron din po mga intention itong mga ito. Dahil alam naman po natin, katulad po nito ni Senador Villanueva, ilang taon na po yan sa Senado, mga kababayan. Ano po ang naidulot na magagandang programa makakatulong sa mahihirap? Tatakbo po ulit yan. Matatapos po ang kanyang termino, mga kababayan. Kaya hindi mo rin malubos maisip. Kaya ba niya to ginagawa? Dahil malapit na rin po ang ang halalan at siya po'y muling tatakbo. Kung ikaw ay talaga'y makabayan, may dignidad, may pagmamahal sa mga Pilipino, lalong-lalo sa mahihirap, matagal mo nang ginawa yan. Ipinus mo na ng ipinus yan. Kung yung version nyo na 100 piso, hanggang ngayon, ngayon may version na 200, di lalo kami nga. Yung 100 piso nga, hirap na hirap. 200 piso pa kaya?
Gaano naman kaya katagal ang pag-iintay ni Juan de la Cruz dito sa kakarampot na 200 piso na kanilang ipinangako sa atin. Samantalang ang kanilang hinahawakang pera galing sa atin, trilyon-trilyon, bilyon-bilyon, daan-daang milyon. Kung ito ay pumutok na issue, pirma pa lang ng isang congressman, impeachment ng Vice President, ay tumataginting ng issue ay 150 million isang congressman sa kanilang mga pondo na hahawakan. Nakita nyo po. Ganun po kalupit siyang mga yan. Hindi po sanay humawak ng 200 piso yan. Hindi po sanay na dagdag po sa kanilang kinikita at hinahawakan ng 200 piso. Hindi po sanay ang mga yan. Sanay po yan sa daan-daang milyon, bilyon at trilyon na pinag-uusapan nila. Lalong-lalo po pagka sila'y nasa BICAM na. Hindi po ba? Kaya nakakalungkot po mga katambay. Ito po. Dito pa lang sa institusyon na ito na Senado at Kongreso, nagkakaproblema na. Di lalo pa sa Pangulo. Kung pipirmahan pa yan at aaprubahan ng Pangulo, sige nga. Di po ba nagsalita na rin ng Pangulo dyan? Yang planong dagdag sweldo, dagdag sa mga manggagawa katulad po natin, na 200 piso, pag-aaralan pa rin ng Pangulo yan. Noong mga nakaraang araw na pahayag niya. Di po ba? Pag-aaralan pa rin. Ganyang klase po ang gobyerno natin. Yung ipinagmamalaki rin po nila na dagdag sweldo. Iniipit. Pagdating naman sa Commander-in-Chief ay pag-aaralan pa rin. Pero nag-release na po sila. Napakagaling po nilang mangako. Napakagaling po nilang magsalita. Mga kabayan, kayang-kaya pong bilugin ang ulo ng mga Pilipino. Kayang-kayang budulin. Puro pangako. Pero wala naman pong gawa. Ngaw-ngaw lang nangangaw. Yak-yak lang ng yak-yak. Yaw-yaw lang ng yaw-yaw itong mga ito. Dahil nga po hanggang media lang. Pag nai-release na sa media, patay kang bata ka. Pag-aaralan. Pag-aaralan. Hindi po ba? Samantalang yung mga issue ng korupsyon, mga kababayan, sobra-sobra na yata nilang pinag-aralan dahil puro pakinabang po sa kanila yan. Hindi po ba? Kaya dito, ano ang aasahan natin? Matatapos na po ang 19 Congress. Wala pa rin ang sinasabi nilang kailangang makatulong o sinasabing makakatulong kahit papaano sa mga may hirap na manggagawa na katulad natin. Itong 200 piso. Mga walang puso. Di po ba? Mga walang puso, walang awa. Itong mga mambabatas natin ngayon. Ibang klase po. Ibang klase. Puro pamumulitika kasi ang nasa isip at puro kapangyarihan. Puro gahamang kasi yata ngayon ang mga nanunungkulan sa atin. Hindi naman lahat. Karamihan po, mga greedy, gahaman, sakim. Hindi naman po lahat. Hindi po ba mga kababayan? Maraming salamat po mga kababayan sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe at sa ating po mga taga-tangkilik, mga nakaagusto po ng ating Tambayang Makabayan. Maraming salamat po at ganoon din po sa ating mga subscribers. Thank you po. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Ingat po. Maraming salamat po sa ating mga subscribers. At thank you rin po sa mga nagbibigay ng biyaya. Thank you po. Shoutout po. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, si Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan Valley, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Joe, Teodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697 at si Rosalina Team 888, si Michelle Yamaguchi Vlog. Maraming salamat po sa inyo po mga kabayan sa mga biyaya pong pinagkakalob nyo po sa inyong lingkod. Ingatan nawa po. Maraming salamat po. At syempre po yung dasal at panalangin po, isama po natin sa ating mga panalangin at dasal na maingatan po ang pamilya Duterte at makabalik na po sa lalong mabilis ang dating Pangulong Duterte sa ating bansa, mga kababayan. At tayo rin po, ingat po tayo mga kababayan. Doble ingat po tayo. Mahirap na po ang buhay.
At nahandyan na po lahat. Nagbalikan na po ang problema na naman sa ating bansa. Nahandyan na naman po ang mga addictus, makakaliwa, mga kriminal, hindi po ba? At sari-sari kung ano-ano pang problema ang sinasapit ng ating bansa. Ingat-ingat po tayo mga kabayan. Paalam po mga tambay, sa muli po, paalam. Ingat po. Bye-bye.